El Nido Tour August 10 to 13. Kasama ko ang aking pinsan na si GR at si Genesis na aking kaibigan. Ito yung aming departure po dito sa NAIA Terminal 2. Sinundo kami ng bus para ihatid sa airplane. AirAsia ang aming sinakyan niya pala dito. Dalawang beses nga pala kaming na-delay dito dahil ang original flight namin is 5:40 pero in-extend kami ng 6:40 pero hindi pa rin yun nangyari. In-extend ulit kami hanggang 7:55 at dahil delayed nga ay binigyan naman kami ng special mamon na tigda dalawa at isang mineral water. And finally, ito na nga yun. Magbo-board na rin kami sa aming airplane. Ito nga pala ang first time na mag-El Nido kaming tatlo at ako naman first time ko pong sasakay ng eroplano dahil way back 2019 po, nag-book na rin po ako sa AirAsia. Ang nangyari nga lang po is magkakaroon na ng COVID that time, kaya hindi po natuloy dahil ang plano ko noon ay magpupunta ako ng Kalangaman Island Beach. Pero yun nga, dahil nagkaroon ng pandemic, hindi na po nangyari yun. At dahil first time nga tayong sasakay sa eroplano, hindi po pwedeng hindi tayo mag-video at buti na lang supportive ang aking kaibigan na si Genesis. Siya yung tagakuha ng mga video ko. At dahil malapit na nga tayo sa pintuan, kailangan na natin kunin ang aking ticket at iaabot po natin ito sa flight attendant. At sabi nga ng iba, nakakaba daw dahil nga po lilipad ang eroplano. Ako naman wala naman ho akong nararamdamang kaba at parang excited ba nga tayo na masaksihan kung ano yung magaganap. Dahil nga first time syempre, nandun yung parang curiosity natin. Yun nga lang sad ako kasi yung nakuha kong upuan ay hindi po dun sa may bintana malapit. Nasa pangatlo akong malayo sa bintana. Tingnan mo nga yung kaibigan ko, animoy parang iguana na sumisilip sa kung saan-saan. Sabi niya nakasakay naman daw siya pero bakit parang namamangha pa rin siya. At dahil nga vlog ito, hindi naman po pwedeng hindi natin masilip ang bintana. Gagawa tayo ng paraan. Inabot ko sa aking kaibigan para siya yung mag-video kasi siya yung pangalawa dun sa may bintana. Kaya ayan, gumawa siya ng eksena para masilip talaga yung kaganapan sa labas habang nagte-take off na ang eroplano. Ang ganda nga pala talaga ng view sa labas, no? Dapat pala kapag magbubook kayo, sabihin nyo na dapat ang gusto niya ay malapit sa bintana para kita nyo yung scenery sa labas. After 1 hour and 15 minutes nga po ay naglanding na kami sa Puerto Princesa International Airport at sinundo na nga kami ng van para ihatid kami sa El Nido. 6 hours nga pala ang ating babiyahin mula sa Puerto Princesa papuntang El Nido. At paalala ko lang din po para sa mga hindi sanay magbiyahe or mahihiluhin po, mag-take po muna kayo ng Bunamen po 1 hour po before yung biyahe po para at least may iwasan nyo po ang pagkahilo or pagsusuka po at dapat po hindi kayo gutom, dapat may kinain kayo dahil sa experience namin, lugaw lang po ang inumagahan namin dahil akala namin pagdating namin sa Puerto Princesa ay merong mabibilhan ng mga pagkain pero wala pala. Dahil ang daanan po papunta dito sa El Nido ay hindi po straight yung kalsada kundi liko-liko po. Kaya yun yung nagiging dahilan kung bakit mahihilo ka. At pagdating namin dito sa guest house ay natulog agad kami dahil napagod at nahilo talaga kaming tatlo. Ang kagandahan ng sa dalawa kong kasama ay napigilan nila ang hindi magsuka pero ako bumigay talaga ako. At ito na nga po, nakarating na tayo ng El Nido. Around 7 PM na pala to at kumain na muna kami sa canteen. At ang maganda dito, masarap yung pagkain and then affordable po yung mga prices, parang nasa Maynila lang din. At dahil first din namin dito sa El Nido, syempre kailangan namin bumili ng mga accessories like necklace and bracelet tapos bag na gagamitin namin dahil kinabukasan ay simulan na po ng aming tour. 180 ang bili natin ng bag at bumili tayo ng necklace worth 100 and yung bracelet din is 100. So isa lang sa mga tindahan ito na aming pinuntahan at dito nga muna kami namili pero hindi pare-parehas po ang mga prices nila dito kaya mamili po kayo dahil itong kahiliran na to dito ay marami pong nagbebenta ng mga souvenirs. Nasa sa inyo naman po yan kung bago kayo pumunta dito ay mag-order na kayo online para makatipid kayo. Pero ang masasabi ko lang, yung mga price naman dito is advisable din naman. I mean, hindi naman sobrang mahal kaya para iwas na rin siguro sa shipping fee ay okay na rin naman po dito mamili. Mamili nga lang po talaga kung saan shop kayo makakamura dahil again marami po dito ang nagtitinda at make sure nyo rin po kapag kayo po ay nag-out of town katulad ng mga beaches po, syempre naka-groom po dapat kayo para kapag nag-picture or nag-video maganda kayo sa camera. Katulad ko nga po ay hindi naman tayo gwapo pero hindi pa nagpagupit kaya ang tsaka lalo kaya pinilit natin makapagpagupit. And finally, ipapasilip ko po sa inyo ang lodge house na tinutuluyan namin dito sa El Nido. Ito nga po pala ay kasama na sa aming tour na in-avail. So ito na nga po ang entrada ng La Soledad
papakita ko na sa inyo kung ano yung loob nito para naman mayroon kayong idea kung kayo naman po ay pupunta dito sa El Nido. May paalala lang po ang mga tour guide dito na bawal po tayong uminom ng tubig sa mga restaurant and bawal tayong mag-toothbrush gamit yung mga tubig sa gripo dahil mayroon pong history dito ng mga tourist na sumakit ang mga tiyan dahil nga po sila ay gumamit ng tubig dito para ipang toothbrush or umiinom sila ng mga tubig sa kantin man or sa restaurant. Kaya ang advice nila po ay uminom na lang po tayo dito ng mineral water para safe po tayo at hindi tayo magkaroon ng problema. At ito na nga at aakyat na tayo sa second floor dahil dito po tayo naka-stay-in. Papasilip na namin ang loob ng aming kwarto. Ito nga po pala ay good for 3 at natuwa naman kami sa aming kwarto dahil hindi siya maliit. So far na-enjoy namin dahil malawak siya. At ito mayroon silang dispenser dito, hot and cold po. Libre lang po yan, pwede kang kumuha dyan. At meron pa itong third floor na aming lodge house and then meron pang mga rooms dyan sa unahan and merong sampayan tayo syempre. And now, pumasok na tayo sa ating room at ito nga ang bubungad sa inyo. Dalawa po ang kama, isa dito sa aking pinsan, siya lang mag-isa dyan at puro laro nga po ang ginagawa niyan. Hindi nga namin makausap yan ng maayos dahil busy po talaga siya sa kanyang paglalaro at masaya naman po yan at tinahayaan na lang po namin. At dito sa loob ay may isang upuan na table at ito naman po ang pangdalawahang kama po which is kaming dalawa ng aking friend ang natutulog po dyan. At ang maganda dito dahil ito po ay naka-aircon na kwarto dahil ang akala ko ay naka-electric fan lang ang kwarto na to at buti na nga lang po yan nga po ay may aircon. At ngayon naman po ay papasilip ko sa inyo ang CR po namin dito sa loob ng kwarto na to at dito sa tapat ng CR po ay meron tayong cabinet na pre-provide nila which is meron lagay ng shoes at damit po. And now ito yung CR natin, may kumpleto at maayos at malinis po siya. May lababo and then may flush po yung toilet natin and may bidet and of course meron tayong hot shower po dyan. At ang maganda dyan meron ng mga lagayan ng sabon at paalala lang sa inyo hindi po yan libre na shampoo at sabon ha. Meron sila nakaprovide na sabon pero maliliit lang po. Last but not the least, mayroon pong sariling terrace din po ang kwarto na to kaya kung gusto mong mag-emote or sumilip, magpahangin, pwede rin po natin gamitin ang terrace na yan. At ang susunod nating vlog ay abangan nyo po dahil yun po ang first nating destination sa ating tour. Thank you for watching. Have a great day everyone!